Happy Sabbath, Church. Kamusta po kayo mga kapatid? Medyo mainit, ano? Pero praise the Lord at nandito pa rin tayo ngayon para magpuri sa ating buhay na Diyos. For our inspiration, let's sing Joyful, Joyful, We Adore Thee. Hymn number 12. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, hail thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. All thy works with joy surround the earth, and heaven reflect thy rays. Stars and angels sings around thee, center of unbroken praise. Field and rest and vale and mountain, blossoming meadow, flashing sea, chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. Though the Father, Christ our brother, all who live in love are thine. Teach us how to love each other, lift us to the joy divine. For our opening song, let's all stand and sing, O Day of Rest and Gladness, hymn number 382. O day of rest and gladness, O day of joy and light, O balm of care and sadness, most beautiful, most bright. On thee the high and lowly, who bent before the throne, sing holy, 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 to the eternal one. All art uproar protected from storms that round us rise, a garden intersected with streams of paradise. Thou art a cooling fountain in life's dry, dreary sand. From thee, like Pisgah's mountain, view our promised land. A day of sweet reflection, thou art a day of love, a day to raise affection from earth to things above. New graces ever gaining, from these our day of rest. We seek the rest remaining in mansions of the blessed.
Tayo po ay magalang na manikluhod para sa ating panalangin. Dakila at mapagpala naming Panginoong Diyos, nandyan po kayo sa kalangitan, sa kaitaasan. Sa mga oras pong ito, Ama, kami po ay lumalapit sa inyo. Amin pong pinapupurihan ang inyong dakilang pangalan. At labis din po kaming nagpapasalamat sapagkat kami po ay inakay mo sa bahay-sambahang ito upang ikaw po ay aming papurihan sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, Panginoon. At una po sa lahat, humihingi po kami ng patawad po sa aming mga pagkukulang, sa amin pong mga pagkakasalang nagawa sa inyo. Maging ito man po'y lihim o hayag, ay inyo po nawa kaming pakalinisin upang maging karapat-dapat kaming lahat sa gabing ito sa inyo pong banal na harapan. Marami pong salamat, Ama. Hiling po namin ang patnubay po ng inyong banal na espiritu, lalo na po sa magdadala ng tinapay ng buhay na si Brother Cesar Narcua. Nawa po ay gabayan siya, Panginoon, na ang kanyang mga ibabahagi sa amin ay manggagaling lamang po diyan sa inyo sa kaitasan ng langit. Pagpalain siya, Panginoon, at gayon din po kaming mga makikinig. Nawa po ito ay maging inspirasyon namin sa aming pamumuhay, pakikibaka sa araw-araw. Marami pong salamat, Panginoon, at hinihiling ko rin po na gabayan pa po ang iba pa naming mga kapatiran na patungo pa lamang po dito sa iyong bahay-sambahan upang makasama namin magpuri sa inyong dakilang pangalan. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagdinig mo po sa aming mga panalangin ngayong gabi. Ito po'y alang-alang na lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Happy Sabbath mga kapatid. Kumusta po ang inyong buong sanlinggo? Mabuti kaysa dati. Purihin po natin ang Panginoon. Ngayon po ay isang kagalakan na tayo po ay sumamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. At ibalik natin mga kapatid ang papuri sa Panginoon, no? So, yung kapagalan natin, tayo nagpagal ng mga ilang araw, subalit hindi pa rin natin na makakalimutan ang mga kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Unang-una, tayo po ay iniingatan sa araw-araw. At ngayong gabi po ay magpapatuloy tayo sa pag-aaral. No? Tayo po ay nasa pangatlong bahagi pa lang. No? Section 1 pa lang yata tayo ng ating pong pinag-aralan mula po sa Aklat ni Miss White, Evangelism. At ngayong gabi, tayo po ay makakarinig ng mga salita at ang magdadala po nito, walang iba po ang ating pong minamahal, si Pastor Cesar Narcua. Siya po ang magbabahagi ng salita ng Panginoon ngayong gabi. At akin din pong pinasasalamatan ang ating pong mga may bahagi ngayong gabi sa pag-awitan na pinasimulan ni Elder Chris, gayon din sa panalangin ni Sister Elisa Binaventura. At ngayong gabi mga kapatid ay patuloy tayong makinig at pagpalain ng ating pong Panginoon. At bago po magsalita si Pastor, tayo po ay makakarinig ng awitin na ihandog po ni Sister M2. At akin po na pong ibibigay sa kanya ang panahon. Hello.
Happy Sabbath po. Magandang gabi. Alam niyo po, may masama po akong ugali. Pag nakakarinig ako ng ganong kagandang boses I tend to speak more than the allotted time. But anyway, siguro pagpapasensyahan nyo naman ako. Nanggaling pa po ako sa malayong lugar. No? 15 to 20,000 miles, London to Manila. At ito pong, ako po ay hindi magsisermon sa inyo. Bukas, magsisermon ako. Pero ngayon po, gusto ko, interactive tayo. Pwede ko kayong maimbitahan dito po sa malapit-lapit. Hindi na po ako nangangagat, nabakunahan na po ako. Lapit-lapit po kayo. Ang layo nyo hindi ko kayo ma-reach Kasi ano po to, interactive. Na po, I'm not intending to speak for long, but I want you to, mga kapatid, makuha natin yung pinaka sinasabi nitong ating lesson. Na po, lapit po kayo. Gusto ko makita ang mga mukha ninyo. By the way, doon po sa hindi nakakakilala sa akin, I just want to spend a little few minutes para magpakilala sa inyo. Ang totoo niyan, around 60-70% ng population dito, hindi ko po kayo kilala. Pagpasensyaan niyo po, no? I intend to know you, pero time will not permit me. Konting-kunti lang ang pwede ko ang sabihin pipinpoint ko ang kilala ko. Napa, ikaw ba'y may kaugnayan kay Brother Asenas? Ano kanya? Ha? O apo ka? Hindi kita kilala, pero lolo mo kilala ko. No? Mga kapatid, ako po ay nabinyagan sa iklesyang ito nung ako po'y 8 taong gulang. 8 years old. It was May 3, 1980. Na po? Prior to 1980, 1977-76, nagsisimba na po ako rito. No? Ako po'y nakashort pa lang noon. At ang simbahang ito, kung makikita nyo yung unang mga litrato, baka matawa kayo. Ito po hindi mukhang simbahan noon. Sabi nila, yung mga nandyan sa labas, mas mukhang, tawag dito? Kulungan daw ng kambing. Medyo malapit nga. Kasi ibang-iba po. Kayong mga, ngayon lang dumating, ang swerte po ninyo. Hindi kayo naalikabukahan, hindi kayo nauulanan kapag kayo sumasamba. Nung araw, ang putik dito, hindi ako nagbibiro, hanggang dito. Diyan. Kasi ito pong itong area na to, po to, palayan. At pagkatapos ng palay, Brother Willie, tinataniman to ng pakwan, kalabasa, tsaka mga hapon nakatira dyan. Diyan, receiver ba ang tawag dito? So much for that. Tapos na ang kwento ko, konti lang ha. Yung po, ako po ay batang paslit pa lang. Around 6 years old, nagsisimba na po ako dito. Huwag nyo na itanong kung ilang taon na ako ngayon. 3 beses na ako nag-senior. Ha? So, yan po, ang iglesyang ito ay mahal sa akin. Ano po? Wala pong poste rito, kung titignan nyo mga poste, wala pong natayo dyan na hindi po kami naging involved na mga kabataan. Linggo-linggo, ayan si Brother Willie, buhay pa naman Linggo-linggo, nagbabayanihan kami dyan. Pati ang bayo na Ricky ko. Nagbabayaw, walang poste yan. Bilangin yung poste na lahat na yan. Kami po ang nagsipagtayo niyan. Brother Pidik, kasama namin yan. Na po? At ang simbahang ding ito, ang pinagmulan ng aking masayang pamilya. Ang misis ko, dito ko nakita. Kaya kayo mga dalaga, binata, tumingin-tingin kayo dyan sa paligid. Kami po ay may 3 anak, 2 babae, 1 lalaki, namumuhay ko po kaming masaya. Magandang gabi po, Pastor Richard. So, tuloy na po tayo dito sa ating pag-aaralan. Ang title po ng pag-aaralan natin
The Need of Evangelistic Workers. Ito po ang title. Hindi ko po ito isa-isahin, aabutin tayo ng umaga. Meron lang po kung 3 puntos na gustong ibahagi sa inyo at gusto ko po mag-react kayo. Kasi may tatanong ako sa inyo eh. At gusto ko po mag-react kayo kasi maganda po, dialogue po itong gagawin natin. Hindi po ito monologue. Hindi lang ako lang ang magsasalita. Gusto ko po ma-involve kayo. Sa una pong dito, quotation, ang sabi po ng ating propetesa, Mrs. White, ang title nga ay The Need of Evangelistic Workers. The harvest is great. The solemn sacred message of warning must be proclaimed in the most difficult fields and on the most sinful cities, in every place where the light of the great threefold gospel message has not yet dawned. Everyone is to hear the last call to the marriage supper of the Lamb. Countries hitherto close to the gospel are opening their doors and are pleading to the word of God to be explained to them. Kings and princes are opening their long closed gates, inviting the heralds of the cross to enter. The harvest truly is great. Eternity alone will reveal the results of well-directed efforts put forth now. Mga kapatid, ano po yung sinasabi rito na threefold gospel message? Alam niyo po ba yun? Threefold gospel message. Ano po yung pagkakaintindihan natin dyan? Ha? Sino po ang gustong magsalita? Ano po yun? Ha? Okay? 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 Pero yung, nandun pa nga to sa ano natin eh, di ba? Sa logo ng church natin, para malamang Seventh-day Adventist, di ba may open book, may flame. Nung araw, natanggal lang yung three angels message. Di ba? Tama naman yung sinasabi nila, Sister Ruth, ni Brother Ricky. Pero, as church, yung threefold gospel na binabanggit dito po, ay yung natatandaan nyo yung logo natin? Di ba ang logo natin noon may 3 anghel? Aywan ko kung saan na sila lumipad eh. Yung bago ngayon, wala nang ganun eh. Di ba? Ngayon ay open book, tapos may flame. Pero yung three angels message, nandun pa rin sa flame. Napansin nyo yung flame? Pag binilang nyo yung flame, sumisimbo pa rin sa 3. Yun po ang pinalit nila. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, ito po yung unang misconception sa pinag-uusapan natin, the need of evangelistic workers. Tatapusin ko lang itong quotation na at magtatanong po ako. Ambassador for Christ, ministers of God with hearts aglow with love for Christ and your fellow men seek to arouse those who are dead in trespasses and sin. Let your earnest entreaties and warning pierce their conscience. Let your fervent prayer meet their hearts and lead them in preference to the Savior. You are ambassadors for Christ to proclaim His message of salvation. Okay. Isa pong misconception dito po sa evangelism na pinag-uusapan natin. Di ba sinasabi natin, yung pangangaral ng ebanghelyo, mostly sa mga katulad natin, akala natin, yan ay para lang sa mga pastor. Di ba? Bakit natin sinasabi yon? Mga kapatid, kasi sabi nila, pastor naman, wala naman ginagawa yan eh, kundi para lang sa pangangaral. Kung ang pastor lang po ang aasahan nating mangaral, kailan pa kasi sa tingin nyo matatapos ang ebanghelyo?
Babasahin ko po sa inyo yung sitas sa Biblia. Matthew chapter 28, verse 16. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age. Mga kapatid, ito pong Gospel Commission, ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga disipulo. Mga disipulo niya. At lahat po na nagsitanggap sa Panginoon ay itinuturing na disipulo ng krus. Kaya lahat po tayo ay dapat po nagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaso mayroon na namang misconception. Ang akala po ng karamihan, yung pagbabahagi ng Ebanghelyo, yun lamang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. Yung magba-Bible study ka. Yung ba yun? Yun lang ba ang sinasabi sa Biblia na ibabahagi natin? Go therefore, ang sabi go therefore and make, napansin nyo? Hindi sinabi, go therefore and preach o give Bible study. Basahin nyo po uli. Go therefore and make disciples. Ang ata sa atin, magkaroon tayo ng mga disipulos. Na po? Ano ibig sabihin nun? Nanay, tatay, yung mga anak ninyo, di ba yan ang mga disipulos ninyo? Naturally, di ba? At wala po sa atin dito ang pwede magsabi na wala silang kaibigan. Sino walang kaibigan? Ako may kaibigan, hindi ako magtataas ng kamay. Sino walang kaibigan? Yung wala kayong nakakausap, wala naman siguro nakatira dito sa kuba o sa bundok. Ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid, hindi lamang po sa second misconception akala po natin yung pagsishare ng gospel, yung pagba-Bible study ng 28 fundamental beliefs. Di ba yan ang ano natin? Kaya nga maraming mga kapatid, hindi ko po alam paano mag-Bible study. Alam po ninyo, tanong na lang. Ano po ang pinakagawain ng pastor sa church? Ano po yung pinaka-main task kaya tayo may pastor sa simbahan? Sige nga po. Ano pa, Sister Ruth? Shepherd, tagapag-alaga ng tama. Sige po, ano pa po? Administrative function. Mahawak ng board, nagli-lead ng mga tama rin naman yon. Pero yun, ano yung pinaka-prime? Sige nga. Ano po yung pinaka-prime? Dapat lang ba siyang mag-preach, magdalaw? Ano pa, yung pinakamatindi niya talagang dapat ginagawa? Leader? O sige, ano pa po? Soul winning? Malapit-lapit na to Kung hindi lang Sabado, magbibigay ako sana ng award Ano po? Alam nyo po, ito ang turo Ang pinakapangunahin na gawain talaga ng ministro, bukod sa, hindi ko sinasabing hindi yung mga sinabi nyo hindi kasali. Kasali yon. Pero ang pangunahin ay siya ay trainer. Alam niyo yung trainer? Siya ang dinuduplicate niya yung sarili niya. Di ba? Siya yung magtuturo kung paano mag-preach. Kasi yun ang trabaho niya, di ba? Magpakain ng tupa. Pero dinuduplicate niya yung sarili niya. Yung pangangaral ng Ebanghelyo, trabaho niya rin yun.
Kaya kung si Pastor Richard lang ang magba-Bible study, tayong lahat ni taga-Tanawan tsaka taga-Tayuman, walang mangyayari, di ba? Kaya, ang trainer, dinuduplicate niya yung sarili niya. Iti-train kayo para marunong din kayo mag-Bible study. Nakuha niyo po ibig sabihin ko? Ha? Sa pagdadalaw. Kung siya lang ang nagdadalaw, wala namang itinitrain sa atin, paano magdalaw? Alam niyo po, ito sa pagdadalaw, alam niyo ba art yan? Sining, mayroong pong style yan, hindi yung basta pupunta ka lang doon, uupo ka ng 15 minutes, magpipray ka, alis ka na. Mayroong pong sistema yan na ginagawa. Tinuturo din dapat yon, di ba? Siya rin ang magtuturo paano Sabbath school lesson. Ganyan po talaga ang pangunahin. Bakit po yun ang pinakamatindi niyan dapat ginagawa? Siyempre po, kami pinirepair ng 5 taon. Kami yung nakapag-aral kami ang pumunta doon sa West Point sa Philippine Military Academy. Di ba? Kumbaga sa mga sundalo. Paglabas namin doon, mga opisyalis na kami, lieutenant kagad ang ranggo. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? Ganun po yun. No? Pastor Richard, sinabi ko na yung sikreto. Kaya siguro aasahan kanila na ititrain mo sila. Nakita niyo po yun? Kasi tignan niyo yung title natin. Ulitin ko. The Need for Evangelistic Workers. Anong unang myth na sinasabi natin na maling akala ng mga tao? Akala nila yung pastor lang dapat ang naggaganyan. Pastor, hindi naman po ako trained dyan Hindi mo po ako trained sa pagdadalaw, pagba-Bible study, pagpipreach. Hindi ko po alam yan. Kaya ngayon, pastor, siya ang magti-train. Okay? Tuloy na natin, Ang sabi pa po rito, a wise distribution of men. Ito po yung pangalawa na pag-uusapan natin. For the accomplishment of all that God calls for a warning, for in warning the cities, His servants must plan for a wise distribution of the working forces. Ano po ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po nung sinasabi ni Mrs. White, katulad po dito sa SAA, ito ba barangay natin, Alam nyo ba kung ito'y nasaturate na ng ating pangangaral? Tanong ko po sa inyo. Lahat ng sulok ang ibig sabihin ko, guyabano, santol, saging, lahat ng sulok. Sa tingin nyo, ang church natin in existence for how many years na, Brother Ricky? 50 years 55? 53. 53 years. Do you think we saturated all the nooks and crannies of this barangay? What do you think? Kita nyo, hindi natin alam. Bakit? Wala namang plano Yung mga ancestor natin, hindi naman nagbigay sila ng blueprint Naintindihan niyo po? Ilalapit-lapit ko para medyo maintindihan niyo pa. Alam niyo ba yung flood control? Pinag-uusapan yan, Senado. Ngayon medyo hindi na nga pinag-uusapan Kung ang Metro Manila, mayroong flood control na plano sa buong Metro Manila. May iwasan daw sana ang pagbaha. Ang problema mo, kanya-kanya. Ang Las Piñas, gagawa ng kanya. Yung Parañaque, gagawa ng kanya. Yung mga main arteries ng mga imbornal, hindi naman daw magkakarugtong yan O di siyempre pag bumaha, dahil hindi magkakarugtong, madaling maintindihan, di ba? Kaya bumabaha. Kung nagkaroon ng comprehensive, buong Metro Manila, with 13 cities ba, kung di ko magkakamali, 15, 16 cities. Kung yan nagkaisa, nag-usap, nagkaroon ng isang plano, di ba mas maganda? Sa evangelism po, ganun din. Dapat nga may mapa tayo Mapa ng buong barangay CABF. Chichika natin. Di ba may mga zoning kayo rito? Ilan ang zone dito? Brother Willie? 7.
Di ba? Pero zona-zona, di ba? Mayroon sa 1, sa 2, sa 3, di ba? O, lahat ng kalye, kunyari, zone 1, ito yung mga kalye. Yan ba na bisita, bahay-bahay? Kasi dapat carpet bombing. Alam niyo yung carpet bombing? Nauso yung salita na yun nung panahon ng Hapon. Ang ibig sabihin yan, lahat ng lugar na yan, papatakan ng bomba. Dapat ganun po ang saturation drive. Di ba? Lahat, sa 1, di ba? Lahat ng kalye, pwede nyo mailista lahat eh. Lahat ng bahay, dapat nadalaw na natin. Paano natin malalaman yan? Natural, dapat may plano. Di ba? Tuwing Sabado ng hapon, o itong 2 bahay o 3 bahay, bibisitahin natin. Hanggat hindi natin yung ginagawa, we will not know kung itong buong barangay CA ba na ito na-saturate na. Alam nyo, ang isa pang nakakatuwa nito, pag dalaw mo doon sa bahay na yon, dalawin mo uli after 3 months, baka nga iba na nakatira doon eh. Nakuha nyo ko? Ang tao kasi dito sa CA, transient. Hindi naman yan, alam nyo yung bata pa ako, yung mga kilala namin mga tao dito, kung hindi sila patay, wala na sila dito. Dito sa barangay. Yung mga anak-anak na lang siguro nilang nandito. What do I mean by that? Kailangan natin magkaroon ng comprehensive plan. Kasi ang wika sa Biblia, kailangan lahat ng tao, lahat ng salita, maparatingan ng pabalita. Hindi po sinabi na ma-convert sila para sila maging Adventista. Wala na, basahin nyo nga sa akin. Walang ganon. Ang sinasabi ng Panginoong Kristo, mapabalitaan sila ng ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Ano ba yung ebanghelyo? Tayo'y makasalanan, niligtas ng dugo ni Kristo, na Diyos na nagkatawang tao, kaya nagkaroon tayo ng pagkakataong maligtas, at kapag tumugon tayo doon sa John 3:16, yun ang kaligtasan eh. Tanggapin mo si Kristo at magiging tayong disipulo ng Panginoon. And that's exactly the gospel. At siya muling paririto upang kunin tayo. Yun ang dapat marinig ng kapitbahay natin, ng mga kasama natin sa bahay, ng ating mga kapitbahay, pati nga kaaway nyo dapat makaalam nun ng ebanghelyo. Panghuling puntos, at ako po magtatapos na po. Ito po yung sinabi, babasahin uli natin, sinabi ni Mrs. White. Ang sabi po, the standard bearers are falling, and young men must be prepared to take places left vacant, that the message may still be proclaimed. The aggressive warfare is to be extended. Those who have youth and strength are to go into the dark places of the earth to call perishing souls to repentance. May tanong po ako sa inyo. Ilan pa po ang existing na layman sa CA? Existing layman, yung talagang ang pagmamahal sa ebanghelyo ganun-ganun na lamang. Alam nyo, may kilala akong layman. Nagta-tricycle, tricycle driver Pag sinabi, brother, may Bible study tayo doon. Alam mo, gagawin niya. Itatabi niya yung tricycle niya. Magba-Bible study siya. Ganong katindi. Yun, gisingin mo ng madaling araw, may gusto magpa-Bible study, ba-Bible studyhin niya. I'm not kidding. That's true. Kasi, bakit ko alam yon? Kasi yun po ang naging biyanan ko. Brother Rudy Kamay is one of the most dedicated, the most fervent layman that I ever seen. Ang dedikasyon niya, hindi natin kayang tawaran. May ganun pa ba sa CA? Brother Escalante. Kilala niyo po si Brother Escalante? Yung pong Brother Escalante,
tumanda na yon sa pangangaral. Kung wala po si Brother Escalante, wala pong Pastor Cesar na nakaharap sa inyo. Siya po ang humubog sa akin. Hindi ko nga lang nakuha yung style niya. Parang nagbubukas ng garapon. Sa kanyang style yun, hindi ko na ginaya. Pero siya ang naglagay sa puso ko ng pagmamahal sa Ebanghelyo. Meron pa ba tayo noon ngayon? Kasi sabi ni Mrs. White, yung mga sinaunang mga workers, sila'y mawawala na. Ang tanong, mayroon bang pumapalit? Meron? Praise the Lord. Hindi po natin yun dapat ihinto. Alam nyo po, sa Europe, kaya po ang Kristyanismo doon namamatay kasi ang sumusunod lang sa Panginoong Jesucristo, yung nanay, tatay. Pero yung mga anak, hindi po nila nahawaan o ewan ko ano nangyari. Kasi iba naman kasi ang style doon eh. Yung paniniwala ng tatay, nanay, sa kanila lang yun. Hindi automatic na yun din ang kukunin ng mga anak. Kasi sa kanila may freedom of choice. Kung hindi sila naniniwala doon sa reliyon ng mga magulang nila, hindi naman sila pinipwersa ng mga magulang nila na maniwala sa kanila. But eventually, ang nangyayari, yung nanay at tatay, pag namatay, yung mga anak, hindi naman yung nagsisimba eh. And Seventh-day Adventists are not exempted. Maraming simbahan sa Europe, maniwala man kayo sa hindi, ay ngayon ay mga restaurant na. Saan ka nakakain na nga ako eh, malapit sa altar. Kasi dati raw yung Roman Catholic Church, Pastor. Pero ngayon ay hinawakan na ng isang restaurant. Doon kami kumakain. Hindi naman nila tinanggal yung pulpito, hindi naman nila tinanggal yung sa binyagan. Di ba yung mga baby, pag binibinyagan, nandun pa rin. Sabi nila maganda nga yun eh. Habang kumakain ka, you feel holy. Parang banal at walang tumatakbo doon. Ba't mo lulukuin? Nasa simbahan ka kumakain, magbayad ka. Oo, ganun ang feeling nila. Sa awa ng Diyos, sa awa ng Diyos, wala pa naman ako nakikitang simbahan ng Adventist na naging restaurant na ngayon. At yung iba nga, spa pa eh. Spa? Gusto mo magpa-massage? Punta ka simbahan. Hindi kumakantang ganito. Sasalubungin ka ng mga dalaga. Mas maganda pa dito sa mga artista dito sa Pilipinas. Mamasahin ka. Kaya doon, akala mo nagsisimba? Kasi yung itsura talaga simbahan eh. May krus pa nga eh. Pero yun, massage parlor yun. Brother Danny, huwag ka magkakamali ron. Bakit? Kasi nga, wala na nagtuloy. Di ba na? Wala na nagtuloy. Hanggang doon lang sa nanay at tatay eh. Yung mga anak nila, hindi nila nadala sa pananampalataya nila. Mga kapatid, ito pong huling babasahin kong talata ay pakinggan po nating mabuti sapagkat ito po ay may kinalaman dito sa ating pinag-aaral. Ezekiel chapter 33, 1-9. Ito pong sinasabi. The word of the Lord came to me, O mortal, speak to your people and say to them, if I bring the sword upon the land, and the people of the land take one of their number as their sentinel, and if the sentinel sees the sword coming upon the land, and blows the trumpet and warns the people, then if any who hear the sound of the trumpet do not take warning, and the sword comes and takes them away, their blood shall be upon their own heads. They heard the sound of the trumpet, and they did not take warning. Their blood shall be upon themselves. But if they had taken warning, they would have saved their lives. But if their sentinel sees the sword coming and does not blow the trumpet, so that the people are not warned, and the sword comes and takes any of them, they are taken away in their iniquity, but their blood I will require at the sentinel's hand.
Mga kapatid, tanggapin man natin sa hindi. Ang bawat isa sa atin ay tagapagbantay ng Panginoong Diyos. Yung sentinel na sinasabi, sa ibang salita, watchman. Pababain pa natin, lahat tayo security guard ng Panginoon. Inilagay niya tayo dyan sa pamilya na kinalalagyan mo ngayon para tayo ang magbigay babala sa ating mga kapamilya. I'm sure mayroon kayong kapatid, may nanay kayo na hindi pa marahil nakakaunawa nitong ebanghelyo na dinadala ng Adventista del Séptimo Día. May kapitbahay kayo, hindi nila alam ang inyong mga pananampalataya. Ano po sabi ng Biblia? Hindi pa ako nagsabi nun. Basahin nyo uli pag uwi ninyo. Ezekiel chapter 33 verse 1 to 9. Kapag sila'y napahamak, ay no, ang sabi doon, pag ang nanay at tatay mo, hindi mo nasabihan, ang anak mo, hindi mo napasabihan ng ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Ang kapitbahay nyo, hindi rin napasabihan. O sino mang malapit sa buhay mo, hindi ka man lang umimik. Hindi ka nagsabi ng ebanghelyo. Alam po ninyo, kasabay ng ebanghelyong sinasabi natin, ay ang ating personal na testimony sa ating relasyon sa Diyos. And this is the style of St. Paul. Alam mo si Apostol Pablo, lagi niyang ipinangangalandakan kung paano siya tinawag ng Panginoong Kristo sa daan sa Damascus. Alam mo, kung may kausap kayo, alam mo Brad, napansin ko madami kang problema. Alam mo ako, ganun din nung araw eh. Pero nung nakilala ko si Kristo, yun ang pasok ko. Hindi ka nagto-27 fundamentals. Alam mo, nung nakilala ko si Kristo, through the Bible study na binigay sa akin ng isang Adventista, alam mo, nagkaroon na ako ng kapayapaan sa puso ko. Hindi na ako naging magagalitin. Hindi na ako naging madamot. Hindi na ako naging chismosa. Naging mapagbigay ako. Naging mapagpatawad ako. Because of Jesus Christ. And that is exactly what the gospel do sa mga taong lumalapit sa Panginoong Kristo. Binabago niya. At ang pagbabagong yon, mga kapatid, hindi mo pwedeng pikein dahil makikita yun ng nanay mo. Pwede mo bang sabihin yun sa nanay mo alam lang nanay mo, hindi ka naman nagbabago. Di ba? Kaya mahirap mag-ibanghelyo sa pamilya. Napansin nyo ba yun? Kaya mo mag-ibanghelyo sa mga kapitbahay mo, doon sa mga taga Bicol, Batangas, Cavite, pero doon sa sarili mong bahay, medyo alanganin ka. Kasi alam nila ang totoo. Na ikaw, hindi naman talaga nagbabago. Siguro sa ibang tao mabait ka, pero sa kanila hindi. Siguro sa ibang tao malambing ka, pero sa kanila hindi, matapang ka. What do I mean by that? Kung may makakapansin ng pagbabago natin, unang-una sa lahat, ang ating kapamilya. Magiging hipokrito tayo kung tayo nagiging mabait sa ibang tao. Pero sa ating pamilya, hindi mabuti ang ugali natin. The first people need to know that we've been changed by the gospel of Jesus Christ is no other than our own family. Kaya po yung gustong mag-Bible study, unahin yung Bible studyhan yung inyong mga kapamilya. Nay, bago tayo kumain, mamanalangin tayo. Kuya, bago ka pumasok sa trabaho, mag-pray tayo. Nagagawa na ba natin yon? Kaya ba natin gawin yon? Mga kapatid, sa langit, di ba may sitas? Revelation 22. May umiyak pa eh. Kaya nga sabi doon, pinahira ng Diyos ang kanilang mga luha. Alam niyo bakit umiyak? Have you ever think about it?
Bakit nasa langit na eh, may pumatak pang luha? Alam mo, napansin nila, wala ang kanilang anak. Tumingin sila sa baba, naglalangoy sa swimming pool ng apoy. At natandaan niya, sa isip niya, may pagkakataong nagkulang siya. Tayo mo na, pastor, paano napunta yan sa langit? Maaring, nung siya'y nagsisi, gano'n naman, di ba? Nung natauhan na, yung tatay, huli na ang lahat. Ang anak niya'y gumuna sa pinagbabawal na gamot. Naku, naintindihan niyo ba sinasabi ko? Am I speaking in tongues? Ganun po yun eh. Minsan, kung kailan huli ang lahat, saka natin inaabot yung tao, di ba? Kung kailan naghihingalo doon sa, sa perpetual, saka naman tayo nagmamadali, gusto nating tanggapin niya si Kristo, nanginginig na nga eh. Nakukuha niyo ako? Habang kapiling niyo pa po, yung mga magulang ninyo, mga kapatid ninyo, pinsan nyo, best friend nyo, nobyo nyo, nobya nyo, samantalahin nyo na ang panahon. Wala pong makakapagsabi na bukas, mabubuhay pa rin tayo o sa susunod na linggo. Ang sabi po, ang warning ng Biblia, pag itong mga taong ito namatay, dahil hindi ka sumunod, hindi mo ginampanan ang tungkulin mo sa kanila. Di ba? Ang kanilang dugo, sabi sa Biblia, ang kanilang dugo ay sino raw mananagot? Ha? Ikaw ang mananagot. Panghuli na po mga kapatid. Nung ako po yung nagpastor sa Carmona, may kapatid akong binisita. Sabi niya, Pastor, ako po yung magre-retire na dito sa factory. Sabi ko, ilang taong kang nagtrabaho dyan? Mahigit 30 years po, sabi niya sa akin. Alam niyo, Pastor, walang nakakilala sa akin. Ako yung Seventh-day Adventist. 35 years na nagtrabaho ko dyan sa factory na yan, ni isa, walang nakakilalang Adventist na ako. Nagpag-isip-isip ako. Bakit pa siya pinagmamalaki niya kaya yung hindi walang nakakilala sa kanya? Hindi ko, I'm still puzzled. Bakit niya sinabi yun? Naghahanda siya ng merienda. Ganyan kayo sa pastor niyo mahal na mahal niyo, di ba? Naghanda siya ng merienda, pumunta ng kusina. Naiwan kami nung asawa niya. Sabi ko nung sa asawa niya, bakit yung asawa mo, masayang-masaya pa, after 35 years, wala raw ni isang tao dyan sa factory na yan na nakakilala sa kanya na siya'y Adventista. Paano naman, pastor? Kapag Sabado ang trabaho nila, nagtatrabaho rin naman ng Sabado yan. At saka yan, kung ang kinakain, kasi communal yung pagkain nila ay nakain din naman ng baboy yan eh. Paano nga naman? At saka yan, pag dumadalaw rito yung mga barkada niya, umiinom din yan eh. Ganun ba tayo? Talagang walang makakakilala sa kanya. Mga kapatid, huwag nawa nating sapitin yung gano'n. Ano pong sabi ng Biblia? Pag ikinahiya mo ang Panginoong Kristo, ano ang sabi Biblia? Ha? Pag ikinahiya mo ang Panginoong Kristo sa kanyang pagdating, ikahihiya ka niya rin. Sa tingin nyo, patas yun? Sa tingin nyo, makatarungan yung gano'n? Ha? Hindi dahil ikinahihiya ka talaga ng Panginoon, ang problema mo, hinatulan mo na ang sarili mo. Yung mga hindi maliligtas, walang kasalanan dyan ang Diyos. Yung iba kasi sinisisi ang Diyos di ba? Ba't hindi ako niligtas ng Diyos? Kaya ka hindi naligtas kasi gagagawan mo rin. Bakit nga naman dadali ng Diyos sa langit
Dito nga sa lupa, gusto mo sa impyerno. Ang dadalhin lang ng Diyos doon sa langit, yung mga taong pinaghandaan nila ang sarili nila nung sila'y nabubuhay o nandito sa lupa, na naghahanda sila doon sa langit na bayan. Alam niyo po sa langit na bayan, walang humpay tayong mananambahan sa Diyos. Walang humpay, walang patalastas. Kung dito nga 15 minutes, 30 minutes, hindi mo kaya Huwag ka na, bakit ka po gusto sa langit? Walang tigil ang kantahan doon. Hallelujah. Praise the Lord. Walang humpay. Basahin niyo yung Revelation. Araw at gabi. Dito nga gabi lang 2 minutes. Pastor Cesar nga, konti lang, nagrereklamo na kayo. Bakit natin gustong pumunta sa langit? Nakuha niyo ako? Diba? Yung mga lasenggo, bakit ka po gugustuhin sa langit ang kaligayahan ng bote? Sabi nila, sa langit, wala nang beer. That's why I want to stay here. Diba? Yung mga sabongero, wala namang San Pedro doon, may puting manok na makikipagsabong sa'yo. Mga kapatid, kung saan tayo mapupunta, yon ang pinagpasyahan natin. Walang kinalaman ng Diyos. Ang Diyos, nire-recognize niya lang kung saan ba naman talaga gusto mo. Anyway, mga kapatid, yan po ang pabalita. Lahat tayo ay workers ng Panginoon. Sana po, kung hindi man tayo maging active dyan, yung makita lang sa buhay natin ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Anong sabi po ng Biblia? If I will be lifted up. Anong sabi po? I will draw all men unto me. Pag nakita ng nanay mo, ng asawa mo, ng mga kapatid mo, na ikaw talaga'y disipulo ng ating Panginoong Kristo, they will be attracted not to you, but to Jesus Christ. And that's the time na sasabihin mo, Nay, Tay, lapit tayo sa Panginoon. Iimbitahan mo sila. Ako nga pusokal na masamang tao, binago ni Kristo. Binigyan niya ng kaligtasan. Kayo din, bibigyan niya ng kaligtasan. And that's the gospel in its utmost. Yan ang ebanghelyo. Mas matindi pa yan sa 28 fundamental beliefs na bina-Bible study na. And they will begin to ask for Bible study. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Nawa ang mga salita niya ay tumagos sa puso at isipan natin. Maraming salamat po. Bilang tugon po sa ating narinig na mensahe, ating awitin ang I'll Go Where You Want Me to Go, hymn number 573. It may not be on the mountainside or over the stormy sea. It may not be at the battle's front. My Lord will have of me. But if by a still small voice He calls to paths I do not know, I'll answer, Dear Lord, with my hand in Thine. I'll go where You want me to go. I'll go where You want me to go, dear Lord, or mountain or plain or sea. I'll say what You want me to say, dear Lord. I'll be what You want me to be.
Perhaps today there are loving words which Jesus would have me to speak. There may be now in the paths of sin someone for whom I should seek. O Savior, if thou wilt be my guide, though dark and rugged way, my voice shall echo the message sweet. I'll say what you want me to say. I'll go where you want me to go, dear Lord, o'er mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. There's surely somewhere a lowly place in earth's harvest so wide, where I may labor through life's short day for Jesus the crucified. So trusting my all unto you, thy care, I know thou lovest me. I'll do thy will with a heart sincere. I'll be what you want me to be. I'll go where you want me to go, dear Lord, o'er mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. Bago po tayo manalangin, gusto ko po itong basahin itong letter 43 na sinulat ni Mrs. White. Men who will not draw back. God calls for consecrated workers who will be true to Him. Humble men who see the need of evangelistic work and do not draw back, but do each day's work faithfully, relying upon God for help and strength in every emergency. The message is to be taken up by those who love and fear God. Lay not your burden upon any conference. Go forth, and as evangelist, in a humble way, present, thus said the Scriptures. Let's pray. The Heavenly Father, maraming salamat po, Ama. Tinuruan mo kami na wag lamang umasa sa aming mga ministro sa kanilang pangunguna sa amin sa Ebanghelyo. Tinuruan mo rin kami, Ama, na ang aming ministro pong magtitrain sa amin. Silang mangunguna for them to duplicate themselves, to reach out for others. Ama, kami rin pala mismo ang gagamitin mo sa aming mga pamilya, kay nanay, kay tatay, sa aming mga kapatid, sa aming mga pinsan, lahat ng aming kamag-anakan. Kami rin pala ang gagawin mong ambasador upang sila'y abutin ng Ebanghelyo. Tulungan niyo po kami na maitaas araw-araw ang aming Panginoong Kristo sa isip, sa salita, at sa gawa. At kung magkaganon, si nanay, si tatay, ang aming mga kapatid, ang aming mga kamag-anakan, aming kapitbahay, pati na yung mga naniningil na mga pautang, ay makikilala nila na mayroong Panginoong Kristong namatay upang kami bigyan niya ng kaligtasan mula sa pagkakalugmok namin sa kasalanan. Mayroon palang pagbabagong buhay
sa mga taong nagsisitanggap sa aming Panginoong Kristo. At ngayon, mga kapatid ko, dito sa CAA, tanggapin natin sabay-sabay ang pagpapala at santong bendisyon ng Diyos Ama. Managanaw nawa sa atin ang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kapangyarihang makapagbago ng ating mga likas at ugali sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo ay sabay-sabay nating tanggapin na may pagpapasalamat sa kanyang banal at makapangyarihang pangalan. Amen.